Magandang araw mga kakampi sa kapayapaan. Narito na ang tampok na balita dito sa Kampilan News. Ginawara ng pagkilala at parangal ang dating pinuno ng 601st Fire Brigade na si Brigadier General Oriel Pangcog sa isinagawang change of command at retirement ceremony nito na isinagawa dito sa Kampilan Division. Narito ang report. Announcing the arrival of Brigadier General Oriel Libres Pangcog, Filipino, the commander of 601st Infantry Fire Brigade. Binigyan muna ng military honor si Brigadier General Pangcog sa kanyang pagdating sa himpilan ng Kampilan Division. Sa kanyang retirement speech, naging emosyonal ang opisyal kung saan ito daw ang nostalgia dahil sa pag-alala nito sa kanyang pagserbisyo sa militar. Pinasalamatan din niya ang mga naging commanders nito, kanyang mga kasamahan, mga tropa at personal na tauhan nito at pamilya para sa kanilang suporta. The retirement speech is usually one of nostalgia and remembering. Formal nang nagretiro ang opisyal nitong 10 ng Disyembre matapos ang 37 years, 9 months at 24 days na pagsisilbi nito sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Itinalaga naman si Colonel Ricky Bunayog bilang bagong acting commander ng 601st Brigade. Mismong si Major General Antonio Nafarrete ang pinuno ng 6ID at Joint Task Force Central at kasalukuyang may hawak ng Western Mindanao Command ang naging presiding officer. Si Brigadier General Pangcog, miyembro ng Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991, ay naging commander ng 601st Brigade mula Nobyembre 2021. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumakas ang kakayahang pang-operasyon ng 601st Brigade at nagkaroon ng makabuluhang hakbang tungo sa kapayapaan sa Central Mindanao. Naging commander din siya ng AFP Peacekeeping Operations Center, dumaan sa iba't ibang mga katungkulan sa Philippine Army, dahilan para makuha nito ang rank star at tumanggap ng maraming parangal, kabilang ang Distinguished Conduct Star at Gold Cross Medal. Samantala, si Colonel Ricky Bunayog na dati nang nagsilbi bilang Deputy Brigade Commander ay nangako na ipagpapatuloy ang mga nasimulan ng kanyang nauna. Ang change of command ceremony ay isang mahalagang tradisyong militar na sumisimbolo ng maayos na paglilipat ng pamumuno at pagpapanatili ng katatagan sa 601st Infantry Unifier Brigade. Dinaluhan ng mga brigade commanders, battalion commanders, G-staff ng command, mga opisyal, enlisted personnel, mga civilian stakeholders, mga kamag-anak ng militar at maraming iba pa ang nasabing change of command. Abot sa 241 na bags ng dugo o katumbas sa 108,450cc ang nakolekta ng 6th Infantry Kampilan Division sa isinagawang simultaneous AFP-wide blood donation program na isinagawa sa 6ID Gym, Camp Sionco, Awang, Dato din, Sidsuat, Maguindanao del Norte. Si Kakampi Christy Antanoy sa report. Matyagang pumila ang mga tropa at maging ang mga sibilyan para magpakuha ng dugo. Sumailalim muna sa medical check-up ang mga ito upang tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga donor. Ayon kay First Lieutenant Hannah Jade Valdez, ang Blood Donor Recruitment Officer ng Camp Sionco Station Hospital, sa panayam ng Kampilan News na mahalaga ang blood donation program para ma-maintain ang level o stock ng dugo sa mga blood banks, kung saan isa ang 6ID sa malaking contributor nito. Ipaalam sa lahat na ang blood donation natin ay napaka-importanteng activity every year or every quarter para matulungan nating masustain ang blood levels or blood stock sa ating community. So, ang 6ID po ay isa sa pinakamalaking contributor sa ating community. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan mismo ng mga personnel mula sa Camp Sionco Station Hospital sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jeremy Villamor, Commanding Officer ng Camp Sionco Station Hospital, kasama ang mga tauhan mula sa IPHO Maguindanao at Cotabato Regional and Medical Center. Mga officers mula sa Command Headquarters, mga line units sa brigades, battalion, tenants, and operational controls ng Joint Task Force Central ang kabilang sa mga nag-donate ng dugo. Ang aktibidad ay bahagi pa rin ng ika-89 founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines
kung saan ito ay simultaneous na isinasagawa sa iba't ibang mga units ng AFP sa buong bansa. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Christy de la Peña Antanoy, Kampilan News. Nagsagawa naman ng rest playing ang pamunuan ng 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army kaugnay sa ika-89th anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ito ni Division Inspector General Colonel Roberto Yuwet kasama si Colonel Edgar L. Cato, ang Chief of Staff ng 6ID, kung saan nag-alay ng bulaklak sa libingan ng sundalo na nasa loob ng kampo ng 6ID. Nagawad naman ng pugay kamay ang mga kasundaluhan sa puntod bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga sundalo na nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa pagtatanggol sa bayan. Nagpahayag naman ng kanyang mensahe si General Romeo Bronner Jr., Chief of Staff, AFP, na binasa naman ni Colonel Yuwet sa simpleng programa na dinaluhan ng mga opisyal ng 6ID, enlisted personnel at civilian human resource. Mga kakampi, gift giving sa mga kabataan sa isang barangay sa Pulumulok, South Cotabato, pinangunahan ng 1st Mechanized Infantry Brigade, katuwa ang 38th Infantry Weak-Clear Battalion sa ilalim ng 6th Infantry Kampilan Division. Ang buong report alamin natin sa pagtutok ni Private John Salvador Simon. Nobyembre 1, 2024, matagumpay na isagawa ng 1st Mechanized Infantry Maasahan Brigade sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Andre B. Santos, Philippine Army, ang isang gift-giving activity sa Makad Ahmad Maki Abusari Madrasa sa Barangay Lapo, Pulumulok, South Cotabato. Ang inisyatibang ito ay nakasituparan sa pagkipag-ugnayan sa 38th Infantry Battalion sa pangunguna ng kanilang commanding officer, Lieutenant Colonel Erwin E. Pilongco, Infantry JSA Philippine Army. Naglayong palakasin ang samahan at pataasin ang moral ng mga kabataang nasa komunidad. Umabot sa 250 na mag-aaral ang kinabang sa aktibidad na ito, kung saan namahagi ng mga school supplies at iba pang mahalagang gamit at mga food packs mula sa Jollibee na nag-atid ng saya at ngiti sa mga kabataan. Ang kanilang mga ngiti at saya sa gift-giving activity na binigay ng 1st Mechanized Infantry Brigade and 38th Infantry Battalion sa pamamagitan nitong simpleng handog at pagmamalasakit sa kapwa, nagpapabigay tibay at bukod na simbolo ng kapayapaan, bubuo ng inspirasyon na sila'y lalaki na may pangarap sa buhay at maging produktibo sa ating pamayanan. Payag si Brigadier General Santos ng taos-pusong pasasalamat sa Muslim Council of Elders, mga ustads, mga guro ng paralan, mga opisyal ng barangay, mga magulang at mga mag-aaral sa kanilang pagkikipag-isa at suporta. Anya, lubos kami nagpapasalamat sa inyong suporta upang maisatuparan ang kabuluhang aktibidad na ito. Sa kabila ng linggo na araw ng pahinga para sa karamihan, minit nyo pa rin kaming tinanggap at binigyan ng pagkakataong maghatid ng kasiyahan sa inyong mga anak. Dagdag pa niya, binibigyang diin ng brigade ang kanilang misyon at tiyakin ang kapayapaan at taguyod ang kaunlaran. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang tungkol sa pamigay ng regalo, ito rin ay nagbibigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa kalagayan ng lugar at sa mga tao sa Barangay Lapo, lalo na sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng pag-alam sa inyong mga pangangailangan, mas nakakatulong kami sa pamamagitan ng pagkipag-ugnayan sa mga tamang ahensya para maibigay ang kinakailangang suporta. Hindi lamang pinapatatag ng kaganapang ito ang ugnayan sa pagitan ng militar at ng komunidad, kundi tinatampok din ang delegasyon ng brigade sa pagtugon sa pangailangan ng mga mamamayan ng Pulumulok at ng iba pang bahagi ng South Cotabato. Mula dito sa Barangay Lapo, Pulumulok, South Cotabato, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Private John Salvador Simon, Kampilan News. Formal nang inilunsad ng 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army ang bagong programa sa pagpapalakas ng kasanayan sa marksmanship. Ito ang Pistol and Rifle Marksmanship Competency Challenge na ginanap sa 6th Division Training School sa Barangay Semba, Dato din Situat, Maguindanao del Norte. Narito ang ulat ni kakampi Roland Orteliano. Mismong si Colonel Edgar L. Cato, Chief of Staff ng 6ID, ang naging keynote speaker sa kick-off activity ng kompetisyon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kahalagahan ng inobasyon sa tulong ng mga available resources ng command. Yung ano natin dito is yung camaraderie. Sa inyo na mismo nanggaling na magandang ulitin. So we will recommend that we can do this every quarter.
Nahahati sa 3 kategorya ang mga partisipante ng kompetisyon. Kada training cycle magtatagisan ang mga estudyante ng Structured Reenlistment System Training, habang quarterly naman ang GPST staff ng Command, Post at Tenant Units, at semi-annually naman ang mga company commanders ng Organic at Upcon Units. Layo ng aktibidad na ito na mapaunlad ang professional na kahandaan at magkaroon ng competitive attitude ang mga personnel ng 6ID. 4 na yugto ang bumubuo sa kompetisyon na sinubok ang galing sa precision at agility. May 7 falling plates para sa Steel Challenge Pistol, 3 target boards at 4 na falling plates naman para sa Short Course Pistol, 4 na target boards at 4 na cement bricks para naman sa 2-gun Short Course Pistol at Rifle. 300 meters target naman na may 6 na falling plates para sa long-range shooting rifle. Ang kompetisyon ay isinagawa sa 3 nagkakahiwalay na araw. Noong December 2, para sa RRST Class 335-2024, champion ng 601st Brigade. First runner-up ang 99 IB at 64th DRC. Second runner-up naman ang 602nd Brigade. Noong December 6, para sa GPST, champion ang 6 IMB at Camp Shonko Station Hospital. First runner-up ang OG8, OG7 at OG4. Second runner-up ang 6 Signal Battalion at ang 12 FSU. Noong December 9 naman para sa company commanders, champion ang 90 IB. First runner-up ang DRC. Second runner-up ang 7 IB. Mismong si Colonel Cato ang gumawad ng parangal para sa mga nagwaging kupunan kasama si Colonel Roberto A. Briboneria, Commandant ng 6th Division Training School. Samantala, pinasalamatan naman ni Major General Antonio G. Navarrete, Commander ng 6ID JTF Central ang mga kasundaluhan sa kanilang dedikasyon at husay. Sinabi naman ni Major General Navarrete na ang kaganapang ito ay nagtatampok ng dedikasyon, kasanayan at pagkakaisa ng bawat unit na lumalahok. Sa pamamagitan ng mga hamon na tulad nito, hindi lamang anya hinahasa ang mga kakayanan kundi pinapalakas din ang ugnayang nagbubuklod sa mga kasundaluhan ng Kampilan Troopers. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Roland Orteliano, Kampilan News. Formal nang sumailalim sa Infantry Orientation Training ang mga bagong privates na itinalaga dito sa 6th Infantry Kampilan Division, Class 01-2024. Ang activity ay sinagawa kasabay ng closing ceremony ng Squad Designated Marksman Training Class 01-2024 sa 6th Division Training School sa Barangay Simba 2, Maguindanao del Norte. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Colonel Edgar Cato, ang Chief of Staff ng 6ID, bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Samantala, si Colonel Roberto Briboneria, Commandant ng Division Training School, ang nagdeklara ng opisyal na pagbubukas ng Infantry Orientation Training at pagsasara ng Squad Designated Marksman Training. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Colonel Cato ang dedikasyon ng mga sundalo at binigyang diin ang kalagahan ng mga pagsasanay nito sa pagpapalakas ng kanilang handaan para sa mga operasyonal na gawain at pagtataguyod ng kapayapaan. Anya, ang mga programang ito ay magbibigay sa mga bagitong sundalo ng tamang kaalaman, tamang asal at mga kasanayang magsisilbing gabay sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ang 45 araw na Infantry Orientation Training ay nakatuon sa pagpapalakas ng pangunahing kasanayan ng mga bagong sundalo. Samantala, ang Squad Designated Marksman Training naman ay tumutuon sa pagpapahusay ng kakayahan sa marksmanship. Pinangunahan mismo ni Major General Antonio Navarrete, Philippine Army, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central ang pagpapasinaya sa bagong renovated na Santo Niño de Cebu Chapel, ang simbahan ng Katoliko na nakahimpil sa loob ng kampo ng 6ID sa ilalim na pangangalaga ng Office of the Division Chaplain. Ang bagong anyo ng simbahan ay magkatuwang na kinumpuni ng mga personnel ng 549 Engineer Battalion, 54th Engineer Brigade, Philippine Army at ng Post Engineer Detachment o PED ng Installation Management Battalion o 6 IMB sa ilalim ng direktiba ni Major General Navarrete. Si Reverend Father Ronald Abad, OMI, ang nagbasbas sa nasabing simbahan
matapos ang ribbon cutting na pinangunahan mismo ng Division Commander kasama ang mga matataas na opisyal ng 6ID, mga enlisted personnel at mga parokyano ng simbahan. Nagpaabot naman ng token of appreciation ang catechist ng simbahan kay Major General Navarrete on behalf kay Father Jake Bilbao, ang Division Chaplain, dahil sa inisyatibo nito na bigyang pansin ang pagpapaayos ng nasabing simbahan. Matapos nito ay agad namang tumungo sa harap ng Administration Building ng Command ang mga personnel ng 6ID kung saan sinaksihan ang ceremonial Christmas lighting na pinangunahan pa rin ni 6ID JTFC Commander Major General Navarrete. Sa hudyat ng countdown ay sabay-sabay na pinailaw ang mga Christmas lights sa command kung saan makikita ang malaking parol, higanting Christmas tree at mga Christmas lights na palamuti sa gusali ng command at maging sa mga puno na nasa mini park. Sabay namang inanunsyo ang mga nanalo sa iba't ibang pa-contest. Nakuha ng Office of the Assistant Chief of Staff for Operations G3 ang winner sa Adapt a 3 contest. Second place ang Office of the Assistant Chief of Staff for Financial Management G10. At third place naman ang Office of the Assistant Chief of Staff for C4S G6. Sa Lantern Making Contest, idineklarang panalo ang 6th Installation Management Battalion. Second place ang 6th Service Support Battalion. At third place naman ang Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel G1. Nakuha naman ang 6th Installation Management Battalion MCOM ang panalo sa Belen Making Contest. Second place ang Office of the Assistant Chief of Staff for Financial Management G10, habang third place ang Government and Strategy Management Office. Mga kakampi, bilang bahagi ng pamaskong handog ng Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative o PAPCIFIC Cotabato Satellite Office, sila ay nagkaroon ng bonanza raffle sa kanilang mga kamay-ari. Naging masaya, maingay at makulay ang raffle bonanza na inihandog ng PAPCIFIC sa kanyang mga kamay-ari. Sa panguna ni Gemma Delena, ang manager ng PAPCIFIC Cotabato Satellite Office. Namigay ng mga grocery package, laptop, cellphone, bike, mga outdoor prizes at ang grand prize na Honda CRF na nakuha ng isang private na kamay-ari na taga 6IB. Dinaluhan naman ang programa ni Lieutenant Colonel Zizar Pascua, ang commander ng Tactical Operation Group o TOG-12, kasama si Lieutenant Colonel Dindo Perez, ang CO ng 6th Signal Battalion, at Captain Bitanggol, ang deputy ng 12 Finance Service Field Office. At yan ang tampok na mga balita mula dito sa 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central. Hatid sa inyo ng Campilan News. Mga kakampi, ilang tulog na lang at magpapasko na. Mula dito sa 6ID, kami ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Para sa karagdagang mga balita, i-like at i-follow kami sa aming mga social media accounts na makikita sa inyong mga screen. Mula dito sa punong himpilan ng Campilan Division, ako ang inyong abyan, RB ng Bayan Roderick Viñez, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Campilan.